Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 23 hanggang June 29. So Leo, nasa dulo na tayo ng June. Ano kaya mga magaganap sa inyo potentially sa mga petsa na yan? Sa pag-usapan natin yan later. So sit back, relax, and enjoy our reading for today. Tulad po nakagawian ha, kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Leo yun. Kaya relax ka lang, okay lang yan. Use your intuition para makuha mo yung akmang message na kaloob sa'yo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Leo, paalala ko lang sa ending ng ating reading, meron tayong isang tanong, isang sagot. Huwag mong isusulat sa comment section ha, sa isip mo lang. Habang babasahin natin siya mamaya, intuitive download sa gagamitin natin para masagot natin yung isang tanong mo, okay? At the end yan. So stay tuned at huwag ka munang aalis pagkatapos ng reading natin. Sasagutin ko yung isang tanong mo later, okay? So Leo, thank you again for all of your donations bago tayo magsimula. Thank you po for not skipping the ads at saka po sa suporta nyo sa akin every time po na meron tayong reading for Leo dito po sa ating channel. So thank you po sobra-sobra sa hindi nyo pag-skip ng ads. Maraming salamat po. So Leo, ano naghihintay sa inyo ngayon June 23 hanggang June 29? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Knight of Cups. Wow, an offer. In the area of what you want, you have the World card. Yes, success. In the area of what you need, you have the Death card. Wow, transformation. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Cups. Woohoo, napakaganda. In the area of your near future, you have the Ace of Pentacles. Wow. In the area of your challenge this week, you have the Three of Swords. Interesting. In the area of your fortune, wow, Ten of Pentacles, kayamanan, pera, legacy, abundance. Wow, congratulations. In the area of your divine advice, you have the Queen of Swords. Yes, napakagandang payo. In the area of your outcome, ano kaya ito, Leo? Naku, pag-usapan natin to later. Sabay-sabay ito siyang bubuksan, maya-maya lamang. But first, sa ngayon, alamin muna natin ang detalye kada cards, ang kung ano yung detalyado, komprehensibong pagbabasa sa bawat aspeto ng buhay mo for the week. But first, alamin muna natin kung ano yung lingering energy in your background. Ano yung enerhiyang magagamit mong armas para tumulay sa linggong ito, okay? You have the Five of Swords. Wow. Five of Swords is telling you, yes, there will be conflicts. Yes, there will be mga gulo, mga away, mga nilagpasan ka, may mga napanalunan ka this week, okay? Ito yung sinasabi ng spirit guides mo, Leo, na whatever happens, you should win. Okay? Napakagandang payo. Mapaglaban, mapagtagumpayang plano para sa'yo. Sabi ni spirit guides, whatever the circumstances is, whatever the scenario, whatever you're trying to face this week, you should win. Okay? Para sabihin mo, gagawin ko to at all cost. I will win at all cost. Hindi ako panghinaan ng loob. Ano man ang gera, ano man ang digmaan, ano man ang gulo, ano man ang conflicts, ano man ang problema ang kakaharapin ko, ako mananalo sa huli. Yan ang mindset mo for the week, Leo. I will win this no matter what. Para masasabi mo sarili mo, okay, worth it ang lahat. Worth it na iwanan ko yung past job ko, worth it na tapusin ko na to, worth it na isara ko na yung librong yan, worth it na okay, time na para sa akin na i-defend ko ang sarili ko na kahit ako lang mag-isa ang naniniwala sa paniniwala na ito, at least ako may paninindigan, ganyan. So ngayon parang sabi mo, lahat ng dinaanan kong hirap, lahat ng dinaanan kong pagsubok o pag-apak sa akin o pang-api sa akin sa trabaho, sa pamilya, sa endeavor mo, parang sabi mo, magkatagumpay ako dito, worth it ang lahat. I'll win this. I'll win this competition. I'll win this endeavor. Sa huli, ako din ang hahalakhak. Yan ang narinig ko, hahalakhak ka sa huli. Because nakita ko na sa kabila ng mga nangyari, sa kabila ng pinaghirapan mo dito, sa mga naging gulo, sa mga naging aberya, ikaw ang huling halakhak na makakakuha niyan. So congratulations, Leo. In the area of your spread this time, pag-usapan na natin. But first, ilan muna ang iyong major arcana? Ilan ang mga malaking enerhiyang gagawin sa'yo for the week? You only have two, the World card and the Death card. Yes, something closing in your life will give you the transformation that you need para magbago ang buhay mo in the near future. Nakita ko dito na meron ka talagang iiwanan, meron ka nang tatapusin, meron ka nang pakita ko ha, the World card. Meron ka nang iiwasan, meron ka nang tatapusin na bagay. This is like ending a cycle. Tapos na, sarado na. At sa'yo, kumpirmado na parang, okay, time na for me to live, time na for me to have a brand new life, a brand new place, a brand new relationship, ganyan. So may matatapos at merong transformation. May rebirth. May Death card, may rebirth. Tapos na yung nakaraan, patay na yung nakaraan na yun. Hindi mo na kailangan balikan at meron kang bagong buhay.
na darating sa'yo. And this is something beautiful for you. Talaga namang, masasabi mo sa sarili mo, worth it ang dinaras ko doon. Tinapos ko yon, eto na ako, bagong buhay ko, mananalo ko, I'm winning at all cost. Yan. So, napakaganda for you, for the week, para sa'yo, Leo. Okay? So, pag-usapan natin ang buong spread mo in detail mode kada card. At your core, at the center, you have the Knight of Cups. Knight of Cups, like I said, offer. May darating sa'yong offer for the week. Yes. Offer of a lifetime, offer of something na talagang will change the course of your life. Ito yung offer na hinihintay mo. That's what I'm hearing. Ito yung offer na parang alam mo sa sarili mo, okay, kailangan ko nang kumawala sa nakaraan. Kailangan ko nang iwan yung nakaraan. Kailangan ko nang iwan tong bagay na to na hindi na gumagana eh. Alam mo hindi na para sa'yo. Kaya parang kahit may mga tao sa paligid mo question ka na parang, uy, Leo, ba't ka aalis? Uy, Leo, bakit ganyan? Tapos meron mga tao na binabato ka pa ng putik. May mga taong na kinukutsa ka pa o may mga tao na mataas ang kilay against you sa pagtanggap mo ng offer na to. Pero ikaw hindi. Kakayanin ko to, akin to. I'll accept this offer, I will go with this offer, and I will have a brand new life, a brand new cycle for me na magka-transform sa life ko moving forward. I'm hearing that you are ready. Kilala kita, Leo. Very very self-assured. Kilalang kilala mo sarili mo. You're very passionate. Gagawin mo yung gusto mo. You're very outgoing. You're very fiery. Talagang matapang ka, maapoy, nagliliyab ka talaga. At yung gagawin mo, yung gusto mo gagawin mo. Walang makakapigil sa'yo. You're very charismatic. You're the type of person talagang kung anong gusto, yun ang gagawin. Kung ano yung tawag ang damdamin, yun ang gagawin. And you're very, ayoko sabihin to, pero very, very matigas ang ulo mo din. Paminsan-minsan, di ba? Na parang, etong gusto ko ito gagawin ko. Ito yung para sa akin, ito gagawin ko. Ganyan. So now, like I've said, you're gonna win the competition. You're gonna win in life. Okay? Masasabi mo sarili mo na lahat ng pinagdaanan ko, lahat ng pagsubok na nilagpasan ko, worth it to because an offer is here. Talagang napatunayan mo. I'm hearing parang merong nakarinig o merong nakaalam nung ginawa mo na parang, uy, ang galing pala ni Leo. Uy, asset sa atin yan si Leo. Parang doon nang galing yung reputasyon mo na parang may nakaalam o merong nakakuha ng credentials mo and then, uy, si Leo, kunin natin siya. And that is the offer coming to you this week. Wow, this is life-changing. Yan mo naman, yung offer will give you the Ace of Pentacles in the near future. Talagang bagong blessing ito. Talagang abundant money. Tignan mo naman in the near future katabi niya. We have the Ten of Pentacles as your fortune. Pang matagalang kita ito. This is something na talagang magagamit mo for a very, very long time. Stability for you and your family. Hanggang kaapu-apuhan mo pa. This is legacy. Legacy money ito. Okay? The Knight of Cups being clarified by the King of Cups. Yes, ngayon talagang may kaparatagan sa puso mo. Nakita ko na parang, yes, tadan, ito na, parang, tsaran, nandito na yung mga bagay na hinihiling ko. Ito yung bagay na para sa akin. Walang kalugdan yung puso mo. Walang pagsidlan yung kaligayahan mo because this is an offer that will make you so calm. That will make you feel na parang, okay, settled na ako. Okay, this is it. Ito na yung buhay na hinahangad ko. Ito na yung trabaho na alam kong solid ang sweldo. Talagang okay na kami ng family ko. Makakaipon na ako dito. Malalagay ko sila sa right school. Makakaipon ka na. Makakabili ka na ng ganito for the next 5 years. Ganyan. So, this is a solid offer. Namibigay sa'yo ng kapanatagan at kaligayahan at umaapaw na emotions. So, parang, oh yes, my God, this is it. This is it for me. At talagang tinatawag ka ng spirit guides mo, Leo, na gamitin mo ang isip mo ha this time. Marami ka ng pinagdaanan. Marami ng palitan ng kuro-kura, masakit na salita from the past. And like you told yourself, this is me winning the battle. This is me winning the war. Kaya ngayon sabi ni Spirit Guides, isip naman ang pairali mo. Maging madiskarte ka. Maging matalino ka. Maging sigurista ka this time para mapanghawakan mo tong offer na to na mas malaki. Mapakinabangan mo for a very, very long time. Okay? So in the area of what you want, like I've said, you have the world card here. Yes, handa ka ng yakapin ng bago, handa ka ng isara ang nakaraan just to win in life. Magtatagumpay ka pag sinara mo na to, pag iniwan mo na. Parang sabi ni Spirit Guides, you have to accept to yourself. You have to tell yourself na okay, this time around, kailangan ko talagang iwan to. Because wala na eh. Wala ka na mapipiga eh. Parang na-serve na nun yung purpose para sa'yo. Okay, Leo, naintindihan mo yun? Parang na-serve na ng bagay na yun, yung purpose sa buhay mo na kailangan ko na talaga siyang talikuran. Kailangan ko nang i-convince sa sarili ko na this time, it needs to end. This time, kailangan kong iwan. This time, kailangan ko nang isara yung chapter na yun para makapasok na ako sa bagong buhay ko. At hindi papasok itong offer na to once pinangahawakan ko pa rin yung nakaraan. Okay? This offer is something to take space what's lost. Okay? Kung ano yung nawala, mag-take space itong offer na to. Parang yung isang bilao
na natapon yung kalahating gulay, nang hinayang ka doon, sabi mo, akin yun. Pero na-realize mo na may space pa for new, fresh na gulay na papasok para sa space na may blanco. So parang ganon sa buhay mo. Kailangan talaga may mawala doon. Kailangan may iwan, kailangan maalis para pumasok yung right offer, right things, right blessings sa buhay mo. Pwedeng love life ito, pwede rin sa trabaho, blessings o negosyo o kapirahan. Okay? The world cards being clarified by the Six of Cups. Yes, past talaga to. Kailangan mo talagang iwanan ng past because Six of Cups is a nostalgia card. Okay? Anything in your past, pwedeng past relationship, past trabaho, past endeavor, past experience, past life, o past na lugar. Parang sabi ni Spirit Guides, isa na, kalimutan na. Chapter close na to. Okay? Yung nakaraan, kailangan mo na daw talagang itupian. Kailangan mo nang let go. Kailangan mo nang isara para pumasok ang mga bago sa buhay mo. Very, very simple. Itong area of what you want. You need to really close that chapter in order for you to embrace what you need. The death card, the rebirth. Parang pagbagong bihis to, parang pinanganak ka ulit. Ganyan. So ngayon parang yakapin mo daw yung mga bagong bagay. Kailangan to parang back to zero ka eh. Parang starting over ka. Especially kung may pinanggalingan kang sobrang lupit, may pinanggalingan kang sobrang gulo na conflict, away, o dispute, o toxicity sa past job, or sa family mo man to, o sa past lugar kung saan ka man naroroon. Nakita ko na parang ngayon, kailangan mo daw yakapin yung pagbabago. Transformation from you. Para mawala na to mga etche-bureche ng ibang tao, yung parang pang-aapi sa'yo, para talagang manalo ka, reigning supreme. This is like the revenge of your life. This is your beautiful, beautiful revenge. Na parang umalis ka na dyan, kasi parang sa'yo mo, I'm choosing myself, I'm gonna win in life. Lahat ng drama na to, lahat ng conflict, lahat ng gulo, ay worth it because I'm gonna win. I'm gonna accept this offer. I will close that book. I will close the past. Yayakapin ko pagbabago because this change is for the better. This transformation will give you the better Leo, the good Leo, the best Leo, ganyan, na parang bagong-bagong buhay mo to. Okay? The death cards being clarified by the Three of Swords. Yes, dalawang beses lumabas ang Three of Swords. Talagang mga heartache from the past ito. Sabi dito, gamitin mo lahat ng pain. Gamitin mo lahat ng tutunan mo doon. Lahat ng gulo, lahat ng sigalot, lahat ng drama, lahat ng mga iyak-iyak, lahat ng mga palitan ng masakit na salita. Dalhin mo yon. Hindi dahil bitter ka pa, o hindi dahil gusto mo maghigante, but because mga gamit mo yun para totally ma-accept mo yung transformation na parang, inapay ako doon, magbabago talaga ako. Inapay ako sa ganito trabaho. Minaliit ako doon, pinagkaisahan ako. Hindi, babangon ako, magpapayaman ako para pag mataas na ako, pag nagkita kami ulit, hindi ko na sila kailangan kausapin. Makikita nila nagtagumpay ako without their help. Ganyan. So parang sabi ni Spirit Guides, gamitin mo yung pain, gamitin mo yung sorrow, gamitin mo yung rejection, yung disappointment, yung heartache para magbago ka totally. Para ibago mo yung buhay mo for the better. Okay, Leo? Napakagandang motivating need para sa'yo, bigay sa'yo ng Spirit Guides mo for the week. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Cups. Ngayon, naging maparaan ka with the Page of Cups. Naging sobrang maparaan ka kaya biglang dumating yung offer. Parang ngayon, you also did something, Leo. Parang itong offer to, hindi to dumating out of the blue. Like I've said kanina, parang nakita nila yung reputasyon mo. Nakita nila kung gaano kakagaling, yung credentials mo, yung credits mo, yung experiences. Nakita nila, uy, parang magiging asset talaga si Leo because you're very, very creative. You're very innovative. You're very imaginative. Lahat ng bagay ginawa mo para lang mapanalunan to. Para lang maging outstanding ka. Para mapunta sa yung spotlight. Para maging ikaw yung one of the kind sa lupon ng mga grupong yan. Nakita ko na ikaw yung bukod tangi, ganyan. At nakita yun na pahalagahan ka. And this offer, ay sabi sa'yo ng Spirit Guide sa'yo, wag mo daw sayangin ha. Tignan mo si Page of Cups. Nakatingin siya sa isda sa loob ng cup. Binabantayan niyang mabuti para hindi makatalon sa dagat sa likod niya. Ibig sabihin, ganun daw dapat ipamalas mo this time, Leo, is to seize the moment. Kapag dumating tong offer to, wag mo pakawalan. Wag mo i-let go. Wag mo sayangin. Make the most out of it, okay? Don't let go. Because this will change your life for the better. Ako ramdam na ramdam ko yung change. Ito yung magbibigay sa'yo ng kalma, ng payapang buhay, ng kasaganaan, katahimikan, katiwasayan ng buhay mo, okay? Kaya naman, go na. Iyakapin mo yung blessing na yan. Huwag mong i-take for granted. Gusto namin hearing paulit-ulit. Huwag i-take for granted. Huwag isipin na, okay, nakuha ko na yung offer, hayahay ka na, kampante ka na. Hinahayaan mo na yung mga bagay-bagay, hindi ka nagbibigay ng 100% mo. No. Always give your 100% in anything that you do because you will never know, baka ito na yung chance mo para sa kasaganaan.
Ito yung chance for abundance. Ito na yung chance mo for a lifelong legacy money. Okay? Kaya gawin ang lahat, yakapin, be innovative, be imaginative, be creative, lahat ng kalawakan ng isip, gawin mo para mayakap mo mabuti itong blessing na to. Okay? The Page of Cups being clarified by the Star card. Yes, like I've said, ikaw talaga nasa spotlight, ikaw ang nasa at the top of the game, ikaw yung bukod tangi sa lahat. Kaya tingnan mo, si Star nakashine sa kanyang star. Siya yung pinagpala sa lahat na bigyan ng blessing this time. This is the blessing came from God. Talagang ikaw yung bukod tanging bibigyan niya this time. Kaya sabi rito, patuloy mong iangat sa Diyos yung mga bagay. You are loved. Especially here with the dalawang three. 3 is you're being loved by your spirit guides, by your ancestors. Nandyan sila, ginagabayan ka at love na love ka nila. Kaya binibigyan nila sa'yo yung protection, yung guidance, yung blessing. Talaga namang nakatingin sa'yo ang langit, at binibigyan ka ng karampatang blessing this time. Kaya wag mong sasayangin to, Leo, ha? Make the most out of it. And continue hoping, continue praying, and continue asking for blessing and asking for protection para mapanghawakan mo mabuti itong blessing na to na pagkaloob sa'yo. Because this is a prayer, answered prayer. Okay? This is an answered prayer for you. Talaga nasa spotlight ka this time. Ikaw naman ang bibiyayaan this time. Okay? Biyayang umaapaw talaga to. Biyayang umaapaw kaya ikaw talaga mananalo this time. In the area of your near future, eto ka naman. Dahil pagtanggap mo ng offer, eto ka na pera. Talagang kapirahan to. New money being given to you bilang susi. Pauna lang ito, ha? Paunang pera ito na magagamit mo, paikutin mo daw, pakinabangan mo, pwedeng habang nakakaipon ka ng pera dito sa trabaho na ito, gamitin mo siyang pakinabang, mag-ipon ka for your bigger goals, because itong mountain sa dulo, ito yung bigger goal mo eh. Kaya sabi ni Spirit Guides, gamitin mo itong perang ito, pag-ipunan mo, magiging strategic ka, kalahati ipunin yung kalahati ipang negosyo para mas lumami yung pera mo at maabot mo yung bigger goals mo na yun, na bundok na yun. So parang sabi ni Spirit Guides, in the near future, you will have a blessing of money. Monetary ito, material wealth, Leo. Material wealth. Para mapalaki mo, mapalago mo. At ito yung katabi, tingnan mo naman ang katabi niya. Talagang material wealth. Pang matagalan, for your future, hanggang sa future ng kaapu-apuhan mo, this is giving you stability. Binibigyan ka ngayon ng pundasyon. Parang ito yung 4 na pundasyon ng bahay. Ito, pauna pa lang to. At ikaw ang gagawa ng pagyabong para mapalaki mo siya at maging matatag siya. So this money na darating sa life mo, gamitin mo siya in your advantage. Maging matalino ka, maging strategic ka para malaman mo na, okay, worth it ang lahat ng hirap. Worth it at ang pagod because this money will give me talaga namang lifelong abundance. Okay? The Ace of Pentacles being clarified by the Magician card. Yes, ngayon, ikaw ang magician. You can do it. You can achieve it. Kung ano man ang plano mo daw sa perang ito, kung ano ang plano mo sa blessing na to, magagamit mo siya na kapakipakinabang. You have the ability. Kung gusto mo magtayo ng parlor, kung gusto mo magtayo ng halimbawa ay barbecuehan, o kaya halo-halo stand, o kaya kahit tusok-tusok, o kaya bumili ka ng scramble stand, ganyan. Kung ano man balak mo daw dito sa blessing na to in the near future, ay makakaya mo siya. Huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob. You have enough skills. You have the enough experiences para panghawakan tong blessing na to. Kakayanin mo to. I'm seeing you, magtatayo ka ng sarili mong sari-sari store, something like that. Para kung meron ka mang main job, meron ka pang passive income sa bahay na umaandar. So parang dalawa na yung income mo. So ngayon, naging magician ka daw, maging maparaan ka. Do it. Okay, take action. Huwag mo hayaang natutulog ang pera, o huwag mo hayaang na mauwi sa wala, o palabas lang ang pera na to. Kailangan may bumabalik din. Okay? Payabungin mo to and you have the talent to do that. Okay? Leo, napakaganda. In the area for challenge this week, ang challenge sa'yo, 3 of Swords. May mga hardship ka in the past. May mga heartaches, disappointments, rejection, pagkadurog talaga ng puso mo. Durot ito ng mga away, gulo, sigalot, mga taong question sa'yo, mga taong nilalait ka, mga bashers, mga detractors, mga scrutinize, mga bashing talaga to. And you feel like, ang sakit, di ba? Parang kinakaya mo, pilit mo kinakaya. And this time, sabi ni Spirit Guides, kailangan mo mag-come up, kailangan mo umahon sa pain, kailangan mo umahon sa heartache, kailangan mo umahon sa hardship, okay? Kung ikaw ay nalugmok sa kahirapan, nalugmok sa pain, nalugmok sa loss, extreme loss, nakaraan, namatayan ka siguro, o kaya you feel like you're so alone, o kaya you feel like may dinadamdam ka because parang hindi mo na kinakaya, ganyan. Lagi mong isipin itong si 5 of Swords.
kakayanin ko ano man ang mangyari. Tingnan mo siya, nakatingin siya sa past niya, nakatingin siya sa mga pinagdaanan niya, matagumpay siya, nakangiti siya. Kahit anong pinagdaanan, kahit anong lugmok o kahit anong lubak ng pinagdaanan mo, magkatagumpay ka. At yun ang dapat mong mindset. I will win despite of the pain. I will win despite of the hardship. I will win despite of na pangahamak sa akin, pangmamaliit sa akin. Kayang-kayo ko magtagumpay, okay? This should never stop you. Heartache should never stop you, okay? Three of Swords is being clarified by the Two of Swords. Yes, ngayon, sabi daw, wag daw dapat mawala sa puso't isip mo yung pagdedesisyon. Because baka sobrang painful, sobrang heartache, bigla ka nang tumigil, bigla ka nang magkulong sa kwarto, ayaw mo nang harapin yung mga dapat harapin, ayaw mo nang mag-decide sa mga bagay na dapat mag-decide, ayaw mo nang magtrabaho, ayaw mo nang kumilos, ayaw mo nang mangarap ulit. Okay? Ito yung challenge sa'yo this week, Leo, is to continue fighting, continue being decisive, continue na magdesisyon para sa buhay mo sa kabila ng mga painful na nangyari. Sabi nila, ng spirit guides mo, gamitin mo yung natutunan mo sa painful experience na yan para makapag-decide ka ng tama. Because Two of Swords is a card of decision. Nasa crossroads ka hindi ka makapamili nalilito ka So para hindi ka malito, gamitin mo yung mga napagdaanan mo in the past. Okay? At kalamayin mo ang puso mo. Hindi dapat emosyon ang nagpapadikta sa mga desisyon mo. Okay? Dapat isip. So make sure na yung puso mo hindi humaharang sa mga desisyon mo. Yung takot ka ba, yung kalungkutan dapat hindi yan humaharang sa mga bagay na gusto mo makamit. Okay, Leo? In the area of your fortune for the week, you have the Ten of Pentacles. Yes, this is the start for you, Leo. The start of winning, the start of rising up. Makakahanap ka ng paraan this week para magkaroon ka ng new blessing. This offer will give you stability. Talagang matatayo mo na yung negosyo na yan kung ito'y offer of money or offer of assistance from a business partner or kapatid, pinsan na magbibigay sa'yo ng pera, offering of your money. Makakapagtayo ka lang ng negosyong gusto mo. O kaya, this is a job, offer of a job na talaga namang solid, stable. May buwan ng kita, may benefits, may SSS, may mga ganong benefits, more on, may retirement ka na. Okay, this is a lifelong money. Kaya yakapin mo tong offer na to because magagamit mo talaga siya for a very, very long time. Okay? The Ten of Pentacles rather, is being clarified by the Two of Wands. Yes, set off ka na. Set off ka na. This Ten of Pentacles, this money or abundance na makukuha mo this time, magbibigay sa iyo ng vision of the future. Kung ano yung hinahangad mo for a very long time. Like I said, kung ang pangarap mo ay negosyo, at talaga naman makikita mo yung vision mo pang matagalan na ito. Parang, uy, makapagtayo na ako ng tindahan, magagamit ko to for a very long time. Uy, makapagtayo na ako ng grocery. Uy, makapagtayo na ako ng negosyo, ng ukay-ukay, yan, magagamit ko to for a very, very long time. Uy, ngayon, parang sabi ni Spirit Guides, kaakibat ng blessing na darating sa'yo na offer. Dapat mo itong panindigan ha. Because Two of Wands is a card of taking risk. Okay? Parang sabi ni Spirit Guides, walang patutunguhan kung mananatili ka sa comfort zone mo. Because Two of Wands is you ready to step out of your comfort zone. Stepping out of nakasanayan mong mundo para tahakin na yung dako paroon. Parang, uy, hawak-hawak mo yung globo, parang nakikita ko yung future ko. Yung future ko wala dito sa nakasanayan ko. Kailangan kong sumugal. Kailangan kong mag-take risk para sa pangmatagalang pera, para sa pangmatagalang career, para sa pangmatagalang endeavor. Hanggang sa mag-retire ka, kailangan mo mag-take risk. Because in risking things, sa pagsugal, nandun ang growth. Mag-grow ka, makikilala mo yung skills mo, makikilala mo yung strength mo, makikilala mo yung mga bagay na para sa'yo. Okay? Dito mo payayabungin ang sarili mo para magkamal ka talaga ng maraming pera. Okay, Leo? In the area of your divine advice, ito naman advice sa'yo ng spirit guides mo, Queen of Swords, maging decisive ka. Dalawang beses lumabas yung 2. 2 is aligned. Aligned ka naman sa iyong spirit guides Aligned ka with your higher self. Ibig sabihin, pag may alignment, kung ano yung pangarap ng iyong higher self, yun ang ginagawa mo sa lupa. Ibig sabihin, kung ano yung destined mong gawin, ginagawa mo. Kaya, with the Two of Swords and Two of Wands, kailangan maging decisive ka. At yun ang payo sa'yo ng Queen of Swords. Kailangan lahi kang nag-iisip. Kailangan lahi kang nagde-desisyon. Hindi pwedeng, ayoko pag-isipan. Sorry, ayoko niyan. Pasensya na, ayoko isipin. Huwag natin pag-usapan. Dapat hindi ganun. Kung nandito ang problema, pag-usapan, solusyonan. Kung nandito ang pangarap, kung ito yung direksyon, magkaibang direksyon, kailangan mo mag-decide. Hindi pwedeng hindi ka active. Hindi pwedeng hindi ka decisive. Hindi pwedeng hindi malinaw sa'yo yung gusto mo. Because paano ka mananalo kung hindi mo alam yung gusto mo? Paano ka magwawagi sa laban na to kung hindi malinaw sa'yo yung strategy? Okay? Sabi rin ni Queen of Swords, dapat matapang ka. Dapat, kung ayaw mo,
Kung gusto mo, gusto mo. Dapat hindi ka nag-settle for less. Dapat hindi ka napipilitan. Because the Queen of Swords, kaya niyang putulin yung ugnayan niya sa mga tao, sa mga bagay, sa sitwasyon na sobrang toxic sa kanya, na alam niyang hindi na siya pwede doon, na alam niyang hindi yun ang para sa kanya. Learn to be assertive. Learn to fight for what's right for you. Learn to say yes sa mga bagay na gusto mo. Hangarin mo, pangarapin mo, kunin mo. Pero dapat unang-una, Leo, matibay muna sa isip mo. Malinaw. Tingnan mo siya. Nasa ibabaw siya ng clouds. Ibig sabihin, yung kalangitan na natatouch niya, malinaw. Clear. Ibig sabihin, clear ang vision niya sa mga bagay na gusto niya. Hindi siya clouded. Hindi siya malabo. Okay? Dapat ganun ka din. Malinaw sa isip mo. Fight for what's right for you. Fight for your dreams. Say no if you don't want to do it. Say yes sa mga bagay na gusto mo. Okay? So the Queen of Swords rather, is being clarified by the Eight of Wands. Yes. Eight of Wands, talagang sugod, focus. Kailangan mo ng clear focus eh. Malinaw na focus sa mga bagay na gusto mo at dire-diretso ka doon. Go, sugod, laban, quick. Kailangan to parang success is yours if it's clear sa mind mo. Success is yours kung nakafocus ka doon. Okay, Leo? Focus and clarity ang kailangan mo. And assertiveness. Ilalaban mo talaga kasi yan ang gusto mo eh. Okay? Walang ibang taong maglalaban yan kundi ikaw. Okay? Makikita ng mga tao yung aura mo of fighting stance. Fighting for what you think is right. Winning at all cost. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later, ano kaya yan? But first, magkaroon muna tayo ng additional advice or additional messages from a divine kung ano yung mga bagay na dapat mong malaman at mga bagay na bagay na karagdagan na dapat mong makamit for the week. Natamaan ko yung mic ko, tumama sa bibig ko. Sorry pa ako sa mic. Nakakatawa. Okay, first message, you have angel, yes. Spiritual guidance, protection from harm, yes. Like you said, protektado ka this time, di ba? Parang huwag ka na matakot sumugal, huwag ka na matakot sumugod. Your angel is here to guide you, to protect you, to bring you to the light, at the end of the tunnel sa struggle mo na to. Okay? Another message, you have broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. Yes, meron mga bagay doon na hindi successful because hindi pa malinaw sa isip mo, because hindi ka pa nakapag-focus, because hindi ka decisive, because nakaka-apekto pa yung painful past. So ngayon, para magtagumpay ka talaga, kailangan mo itong daanan, okay? Alalahanin mo yung every step na pinag-usapan natin kanina para mapatagumpayan mo na talaga yung challenge, okay? Another message, June, importante po ba sa inyo ngayong buwan na ito? Probably the milestone is coming here. Kung meron man po kayong importanteng milestone or importante po sa inyo ang buwan ng June, there is a confirmation that you will win this time. Okay? Another message, you have carrot, opportunity or windfall. Yes, meron ka daw opportunity this time. O talagang perang babagsak sa'yo, talagang magagamit mo for a very long time. Congratulations. Another message, you have archway, new opportunities, possibilities, and paths opening up. Yes, ito yun, yung archway. You know, yung arko na yan, ito yun. Talagang clarification na talaga may bagong opportunity, new ideas, new opportunity paths opening up, may bagong landas na magbubukas sa'yo patungo sa kasaganaan at talaga namang abundance in your life. Congratulations. Magdagdag pa tayo ng additional messages from the divine. Sakit ng bibig ko, tumama yung mic ko. Another message, you have cat, a two-faced friend, o meron ka daw friend na talagang plastic o kaya iba ang pinapamukha sa'yo, iba siya pag nakatalikod sa'yo. So, beware of that friend na talaga namang hindi totoo sa'yo, okay? Another message, you have flowers, happiness. Yes, may happiness ka this time. Probably winning the battle is the happiness that you need, okay? Another message, you have pin, new job and career. Congratulations. Like I said, may opportunity ka. Baka ito na yan. New job sa kabagong career mo. Another message, you have nest, an emotionally secure, loving family is important to you. Yes. Kung meron ka mga friend na plastikada at talagang toxic, yung pamilya mo, kakapitan mo, they are your support group, they are your talagang kalakasan, okay? Another message of shark, take care or there will be loss of material wealth. Ngayon mag-ingat ka daw sa kapirahan mo, sa yung mga material wealth, sa yung mga ari-arian, okay? Hindi lahat ng tao pinapapasok sa bahay, okay? Hindi lahat ng tao dapat nakakaalam ng bank account mo, ng pera mo, ng sweldo mo. Hindi lahat ng tao dapat nakakaalam ng expenses mo, okay? Hindi lahat ng tao friend, especially here, you have a two-faced friend. Okay? Hindi dapat lahat pinagkakatiwalaan, okay? Ang outcome mo, ano kaya yan? Pag-usapan natin later. But first, magkaroon muna tayo ng
additional guidance. Bitinin mo na kita kung ano yung outcome na yan. Bigyan mo na kita ng 2 guideposts na magiging sandalan mo for the week na dapat mong malaman. Okay? You have acceptance, yes. May mga bagay na kailangan mo i-accept. Yung mga bagay na hindi mo kayang puwersahin. Yung mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin. Hayaan mo na. I-accept mo na. Things happened for a reason. And i-accept mo lang yung mga bagay na kaya mong kontrolin. Yung iba na hindi mo kayang panghawakan, i-let go mo, i-accept mo na, okay? Another message of empathy, magkaroon ka daw ng, tawag doon yung parang, ano ba Tagalog ng empathy? Simpatya? Simpatya ba tawag ng empathy sa Tagalog? Yung parang nauunawaan mo yung nararamdaman ng iba, nagiging malawak ang pangunawa mo sa kanila na parang kung meron kang pinagadaanan, meron din silang pinagadaanan. Kaya magiging malawak ang pangunawa mo, magiging maunawain ka, magiging tao ka na parang merong sinseridad sa ibang tao, okay? Ito yung linggong ito. Another message of imagination. Yes, lawakan mong imagination mo with the Page of Cups. Talagang marami kang maaabot once malawak ang iyong imagination. Once na magiging babait ka sa ibang tao because alam mo na kung may pinagadaanan ka, meron din sila. And acceptance. Accept things that you cannot change. Accept your blessing. And this will change your life for the better. Okay? So, ang outcome mo, Leo, pag-usapan natin kung nabitin ka kanina pa. Ito ng outcome mo. But first, may isang tanong, isang sagot tayo ha. Ihanda mo na yung tanong mo. Huwag mong isulat sa baba. Sa isip lang yung isang tanong mo, okay? Ang outcome mo for the week, Leo, you have, wow, 5 of wands. 5-5 is change. Everything is changing na. Nakita ko dito na mananalo ka talaga. Kung ano man yung competitive mong industriya, siguro yung industriya mo very competitive, labanan sa quota, labanan sa client, o kaya sa kumpanya, labanan ng best ideas, labanan ng ganito, labanan ng ganyan. So kung meron mang kompetisyon sa buhay mo, pwede rin sa pamilya ito, nakikita ko dito na mananalo ka dyan. You will come up on top, okay? The star is here telling you na ikaw ang chosen one at ikaw ang mananalo dito. Masasabi mo sa sarili mo, worth it ang lahat ng gulo, worth it lahat ng pinaghirapan ko dito, worth it lahat ng binuhos kong pawis, pera, atensyon, pagmamahal, laway, galit, lahat worth it, okay? You will win this. Congratulations. Nakikita ko rin for other Leos, magiging malinaw na. At the end of the week, malinaw na sa isip mo because some of you, parang gulong-gulo ang isip mo. Parang ito ba gagawin ko, yun ba? Ang dami mong gagawin, ang dami mong inaasikaso. Very confused. Pero sabi ni Spirit Guides, katulad ng payo dito na dapat marinaw sa isip, ito na yun. Mawawala na yung confusion sa isip mo. Magiging marinaw sa iyo ang daan moving forward. Okay? The 5 of Wands, may changes talagang parating, is being clarified by the 3 of Cups. Yes, celebration. Wow. People are gonna celebrate you. Harvest time to para sa'yo because nanalo ka, nagwagi ka. Ikaw ang nakakuha ng matamis na oo. Ikaw ang nakakuha ng yes card. Ikaw ang nag-come up on top. Ikaw ang nagwagi. Ikaw ang nasa spotlight. 3 of Cups is a card of celebration. Card of harvest time. People are para acknowledging you. People are giving you the reward. People are giving you the trophy. People are seeing your worth this time. So congratulations, happiness and harvest time is here. Worth it ang lahat ng ginawa mo. Congratulations. So, Leo, pag-usapan natin ng yung isang tanong, isang sagot. Ihanda mo na sa isip mo yan. Iwaksi mo sa isip mo yung ibang bagay. Spirit Guides, pag-usapan natin po yung tanong ni Leo. Huwag mo isusulat sa baba, Leo, ha? Sa isip lang. Pumikit ka. Ano ang one question ni Leo? Sagutin natin. Spirit Guides, bigyan kita ng 2 cards. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng angel card dito na bibigay sa iyo ng additional payo o additional confirmation sa babasahin nating cards para sa question mo na iyan. You have 1 and you have 2. Okay. Leo, ihanda mo question mo sa isip lang, sa isip lang. You have the moon card. You have the Queen of Wands. Wow. You have let go. And you have choose a new direction. Yes. Nakita ko dito na this time around, iiwanan mo na yung mga bagay na talaga nagpalugmok sa'yo. No? Parang pinatibay ka niyan. Parang sabi mo, for a very long time, sobra-sobra na yung pahirap sa'yo. Parang hindi mo na kinaya. Parang sinasabi dito na the secret is out. The secret will come out sa mga bagay na yan. Parang malalaman mo na yung sagot this time. And ito yung magpapalakas sa'yo. Ito yung magbibigay sa iyo ng katibayan ng loob, kalakasan ng isip, kalakasan ng katawan na parang sabi mo, okay, this time, alam ko na yung tuldok, alam ko na yung sagot, alam ko na yung mangyayari. Malinaw na, ganyan. Because dito mo sa the moon card, parang for a very long time, you are left out in the cold. You are left out with unclear things. Parang sobrang labo, sobrang gulo, hindi ko alam gagawin. Ang daming sekreto, ang daming hindi ko alam.
Ngayon, biglang lalakas ang loob mo. Lalakas ang kumpiyansa sa sarili mo na parang, okay, this time around, kailangan ko ng humakbang sa buhay. Kailangan ko ng maniwala ulit sa sarili ko. Kailangan ko ng yakapin yung mga bagong bagay. At payo sa iyo ng angel guides mo, let go. Kailangan mo nang i-let go yung control. Kailangan mo nang i-let go yung mga bagay na hindi mo naiintindihan. Porque hindi mo naiintindihan, hindi mo na ilalaban. Pero sabi to, let go of perfectionism. Let go of thinking na kailangan tama lahat. Parang ngayon, kailangan mo pagkatiwalaan ang sarili mo. A new direction daw will give you the clarity. A new direction in your life will make you happy. Because dito sobrang lungkot mo eh. Dito sobrang hirap na hirap ka eh. Dito parang feeling mo struggling ka everyday. Parang feeling mo kailangan mo gumapang, kailangan mo maghirap. Dito sa isang direksyon na pupuntahan mo, sabi ni Spirit Guides, magiging masaya ka. Swak na swak. Kaya ngayon sabi ni Spirit Guides, let go of something. Kung ano man po yung tanong mo, let go of something that makes you so painful, that make you so unclear and unsure. Yakapin yung new direction na magbibigay sa'yo ng kaligayahan, magbibigay sa'yo ng kasaganaan, magbibigay sa'yo ng so much happiness. Okay, Leo? Time to let go, embrace a new direction. Hopefully, nasagot ko po yung isang tanong, isang sagot. And hopefully po, nakarelate po kayo sa ating June 23 to 29 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Sarao PH. God bless everybody.